Purihin ang Panginoon ngayong araw na ito, sapagkat ngayong araw na ito, ang Diyos na dakila ang makapangyarihan sa lahat. Na ang Diyos na dakila ang siyang mag-iingat sa ating mga buhay. Ang ating mensahe ngayong araw na ito, ang katapusan ng mundo. Ano ba talaga ang magiging palatandaan ng katapusan ng mundo upang may pangaral ng salita ng Diyos? Yung babala ng pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang huling babala o huling palatandaan ng makikita natin dito sa Biblia, yung kanyang pagdating ay ang palatandaang huli, yung ihayag ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao, na ang lahat ng mga tao makakilala sa Kanya at makarinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, dito sa social media araw at gabi ay hinahayag natin ang salita ng Diyos. Hinahayag natin ito, mapaaraw man, mapagabi, o mapaumaga, hinahayag natin ito sa lahat ng mga tao, sapagkat ito ang aking tungkuling ginampanan sa Diyos Yung tungkuling ibinigay sa akin ng Diyos na dapat bahaginan ang lahat ng mga tao ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon dahil itong ating pangaral sa social media ay pangbuong mundo po ito. Ang pagkatawag sa akin ng Panginoon ay hindi lamang basta ordinary Bible studies, kundi ang pagkatawag sa akin ng Diyos ay all over the world, sa buong mundo. Kaya ihinahayag ko ang salita ng Diyos ngayong umaga o ngayong araw na ito. Gusto kong malaman ninyo, hindi mamamatay ang isang tao hanggang hindi narinig ang salita ng Diyos. Maligtas man siya o hindi, pero hindi mamamatay ang isang tao na hindi niya narinig ang salita ng Diyos. Kasi wala siyang may dadahilan. Kung siya man ay mahulog sa impyerno, wala na siyang may dadahilan na sasabihin niya, Panginoon, hindi ko po narinig ang salita ng Diyos. Wala na siyang sasabihin, kundi ang sasabihin niya lang, Amen. Kung hatulan ako ng Panginoon dahil sa ako ay nagkasala, dahil sa hindi ako tumanggap kay Kristo, hindi ako nagsisi at tumalikod sa kasalanan, hatulan ako ng Diyos, yan ang mangyayari sa buhay ng tao. Kaya nga inaamo ko po kayong lahat na magsisi kayo at tumalikod sa kasalanan para kayo maligtas. Tandaan nyo lagi po, mga kaibigan ko, tandaan nyo po, walang taong mamamatay na hindi nakarinig ng salita ng Diyos. Maliwanag yan dito sa Mateo chapter 24 verse 14. Maliwanag na walang taong mamamatay na hindi nakarinig ng salita ng Diyos. Pag narinig nyo ang salita ng Diyos, huwag nyo na pong pagmatigasin ang inyong mga puso. Sumampalataya na kayo sa Panginoon upang kayo ay maligtas. Salamat po. Purihin natin ang Panginoon.